Good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, habang in-arrange ko pabalik yung mga pinicturean kong Heliampora kanina, tatapon ko na sana yung mga, sabi ko, wala na talagang pag-asa. Kasi nga, natuyo na eh. So, matagal ko na rin silang gustong itapon or alisin, i-uproot. Kasi nga sabi ko, wala na, patay na, tanggapin na. No? So ito nga yung sinasabi ko sa inyo na patay na Heliampora. Although isa to sa mga very hopeful ako dati na mabubuhay kasi nga kumbaga, galing to sa mother plant. Ito galing yan dito. Galing yan dito. Sa gilid dyan at may sariling root system, may sariling baga konting kabig ko lang inatanggal na. Sabi ko, at namatay. So, mapaaga siguro yung pagtanggal ko. Pero sa experience ko, sabi ko, hindi naman ganun kaaga kasi yung mga ibang pinuputol ko ng walang ugat, nabubuhay. Ito may ugat na konti. Nga lang talaga, siguro nga napaaga kasi yung ugat niya, fresh na fresh. At parang wala pang 1 inch yung haba. Sabi ko, baka nga doon. Kumbaga naudlot. Kumbaga sa na-abort yung kanyang yung paglaki. Sabi ko, wala na. At pagtingin ko dito, banda dito, sabi ko parang may green sa gitna. Ayan o, parang may green sa gitna. Sabi ko, may natitira pang green yung katawan na ito, sabi ko. Hindi ko muna tatanggalin. Pero nung tinitigan ko yung green sa gitna, kita niyo yan? Ewan ko. Parang may hope. Kaya sabi ko, huwag niyo itatapon kapag namamatayan kayo ng halaman agad. Huwag niyo itatapon kasi sa experience ko, no, lagi kong sinasabi na wala na. No, but most of the time mali talaga ako. Kasi no, if God can make miracles, creation niya to eh. So pwede rin niya ipakita sa nature. So ito yung isa sa mga bagay patunay na kadalasan mali tayo sa pagsuko minsan sa mga ating mga propagation. Kala natin wala na, tingnan nyo naman itsura niyan, tinubuan na ng mga damo. Ito na lang yung healthy dyan eh, wala na talaga o diba, kung titignan nyo yan okay yan eh, binunot ko na yan. Marami lang binunot na ganitong klase. Nasa tingin ko dapat hindi ko ginawa. Diba? So ito, yung mga binunot ako dito. Tulad na ito. So mas maganda pala talaga, huwag mo pakialaman. Huwag mo pakialaman yung mga tuyunda. Kasi ako, ang tendency ko talaga putulin eh, kasi nga hindi maganda pag pipicturean ko ano ba naman yung halaman ni Sir Brian, Serpent, Kuya Brent, diba, tutuyo na. Kaya ayoko rin naman na ganun. Kaya sabi ko, ngayon may bago ako natutunan. So ayun, bukod doon sa mga ganyang klase ng instances na may mga buhay pa pala, no, meron pa tayong iba dito na nabuhay din. Ano to? Kung natatandaan nyo, ito yung naputol, kinain ng, dito nga natin baka yung mangyari na naman dun sa mother plant. Ito yung kinain ng daga na kumbaga napaka-disappointed ako sa nangyari. Iniwan ko na lang dun, sabi ko hindi ko matanggal kasi hindi ko rin matanggap yung pangyayari na yung halaman eh kinagat ng daga. Pero yan tumubo pa rin. Yeah. So may mga time talaga na
minsan parang palpak. Palpak naman talaga. Pero ano, huwag tayong susuko. Kumbaga, all things work together for good nga, diba? So lesson learned sa mga mali natin ginawa. At huwag agad tayo susuko kapag may mga ganitong mga pagkakataon sa growing area, kahit sa daily lives natin. Kasi madalas nangyayari yan para matuto tayo. Ito nga, takot na takot ako i-propagate ang halaman na to, itong Sarracenia nades. Pakita nga natin sa inyo. Tingnan nyo na itsura ngayon. Sa takot kong i-propagate siya, ang tagal ko siyang hindi pinakialaman. Sabi ko, ang bilis kasi mabulok na itong Sarracenia nades kapag sobrahan ka sa dilig. Sabi ko, last na to. Nung pinropagate ko, halos walang nabuhay. Sabi ko, dapat pala hindi ko na pinakialaman kasi nga ganun lang pala yung mangyayari. Imbis na gumanda, namatay yung propagation ko. Tapos nung inatake nga ng daga itong mga Helianthora, inilipat ko sila ng pwesto. At dun nga parang tinamad na naman ako sa pag-aalaga kasi nga puro palpak, magkakasunod na palpak yung nangyari. Tapos ayun, no, nung nilagay ko siya doon pa sa pinakamainit na lugar, diyan sa dulo. Kung mapapansin nyo, dito wala akong nilalagay na Helianthora sa dulo, puro mga Nepenthes. Kasi alam ko pag sa dulo hindi kakayanin ng Helianthora, lalo na ito. Kaya nga nandito yan sa dulo kasi nga yung mga Helianthora kapag nainitan, ang nangyayari sa kanila, nagano sila, yung kanilang picture natutuyo, nalalanta. At ang hirap ng habulin, no? Siguro sa 10 o 5 na hinabol ko, isa lang yung mga nag-perk up doon. So mahirap talaga. Pero nung nailagay ko siya doon, napansin ko, sabi ko ba, parang mas gusto niyang hindi naka-water tray itong Sarracenia nades. Tapos mas gusto niyang mas mainit. Tingnan nyo naman, yung mga root rot na, at sabi ko hindi na tumutubo dahil yung kalos niya ay itim na, yung parang tumanda na, ano, hindi man lang gumagalaw yung growth. So ngayon, ayan, yung mga itim na, parang root rot na, literal na root rot kasi yung kapag kayong crown yung nangitim, wala na kaya ako tinanim ko na lang at bahala na. Sabi nga bahala na si Batman, pero bahala na si God, no, sabi ko. Ayan. Sila ngayon, may mga new growth na. So hindi ko muna pakikialaman yan. Pero ayan sila. Gusto ko lang kasing ipakita sa inyo kasi hindi lahat ng pagkakataon magiging successful kayo sa propagation. At hindi rin ganun kadali talaga. Kasi panahon ngayon, tingnan nyo, sobrang init. Nung nakaraan lang, kahapon lang pala, dahil sumobra yung init. Alam ko naman na iinit, pero nagdilig naman ako. Pero ganito pa rin nangyari. O, tingnan nyo, may mga namatay na mga halaman. Ito talagang mamamatay na siya kahapon, pero nadiligan ko, nasunog lang yung mga dulo niya, pero nag-perk up pa rin sila, nabuhay pa rin. Kanina nagdilig ako bago mag picture ng mga request sa Shopee. Ayan, ganyan. Talagang dry na dry yan sila. Sabi ko, kalalabas ko pa lang naman na-transfer, nare-replant ng mga halaman dito. Tapos ganun agad. Sabi ko parang wala na talaga. Hopeless na talaga yung pag-aalaga sa outdoor. No, pero yun, no, kumbaga, kailangan lang pala natin talagang maging i-play natin yung pagiging natin, yung perseverance, pati yung patience. Ayan yung gumaganda na uli yung mga tanim natin. Hindi man ganun karami uli, pero ayan, nakakapag propagate tayo ngayon kahit sa mainit na panahon. So ayan, may mga nilipat tayo kaya ganyan yung bakante.
Inisang ano ko na, isang tray ko na sila. Tapos dito naman yung mga newly out na mga ano, cuttings. May mga namatay rin dahil nga kahapon sobrang init. Pero ganun talaga. May mga namamatay, may mga nagso-survive. So ayan yung mga ano ko. Sana ano, kapag ganun din yung nangyari sa inyo, hindi nyo agad itapon yung halaman. Pag accidental lang nangyari sa akin, pinabayaan ko lang dyan kasi sabi ko mahal nun eh, tapos mamatay lang. Pinabayaan ko lang, sabi ko sige lang, dyan ka lang. Tapos nung tumagal, parang naging kapabayaan na sa akin. Nung pinabayaan ko, yung patay na halaman nabuhay, no? So praise God talaga. So yun, yung dahil sa katamaran ko, inspired pa ako ngayon na sumipag sa pag-aalaga uli ng plants. Itong mother plant, tingnan nyo, meron na siyang bago new growth sa baba. Another plantlet yan kapag kasi maliit eh. Pagka maliit yung traps na lalabas, maaring umiba yan ng growth. Kasi yung new growth na itong malaki dito banda, ito yung pinakabago niya. Tapos yung dating tinanggal ko, nasabi ko yung namatay na sana, yan. Ito na, pimalit na yung bago uling growth point. Ayan. So Helianthera naman, sa umpisa lang talaga siya parang mahirap alagaan. Kapag ka nakuha mo na, mabubuhay mo na. Hindi nga lang ganun kabilis yung paglaki, lalo na kung outdoor katulad ko. Pero sa mga indoor, nakita ko mabilis laki ng Helianthera nila. Tapos hindi basta-basta brown yung mga dahon nila. So yun. Tapos ito pala, may ibang bagong dating tayong halaman dito, pero hindi ko na isa-isa yan kasi yun yung mga nauna. So may paparating pa mamaya. Itong mga ping na to, galing to sa Name My Trap. No, tama ba yung ano ko? Ayan, Name My Trap yan, galing. Ayan. So mga galing import. Ayan. So may paparating pa ako mamaya, galing naman kay Sir Leonardo da Vinci, yung kanyang name sa Facebook. Ang maganda kay Sir Leonardo da Vinci, mas establish yung kanyang mga plans. Ito naman, mga establish naman to, kaya lang kasi galing sa mahabang biyahe. Ayan, ganyan na naging issue. Tsaka ano naman doon, naka-note naman talaga na ano, kararating lang, kaya umaga buy at your own risk nga, diba? Since wala pa tayo niyan at wala rin si Sir Leonardo na ito na ina-out pa, doon ako sa kanya bumili. At hindi naman ako nagsisisi dahil ayun, ang ganda na ano. Moranensis lang yan, pero ito yung Japanese strain na F. rosei, Pingicula F. rosei. Tapos Weser, tapos Gypsy Cola X Agnata tong isa. So ito may freebie, sabi niya baka daw Raplesiana to or Ampullaria. So ayan. So kay Sir Leo naman, darating mamaya i-ano natin sa next video. At umakit nga ako dito para sana mag-replant na itong mga plants na dumating. Pero ayun, napabaling ako bago bumaba dito sa mga Helianthera. So yun lang, at sana nasa maayos kayong kalagayan. At kamusta na kayo? Ayan. So pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload ng mga nakaraan. May mga nagawa akong video kaya na nag-aalangan akong i-upload. Kasi baka maging negative yung dating sa atin sa sa community, no? Kung naalala niyo yung bumili sa atin nung puro return, talagang nag-message siya sa ating Facebook page at talagang nagpi-plead siya na sana makabili siya uli. Kaya lang sabi ko sa kanya, hindi pa nakakaalis minsan, kinakancel mo na. Buti kung isang beses lang nangyari, no? 2 RTS, tapos isang RTS pa rin yung isa. Buti na lang hindi pa na kakalayo at nakakuha ko pa yung package. So kumbaga bingo na yung 3 diba? 2 nga lang, pero naka-3 siya. Tapos ngayon gusto niya itong pumang-4.
Sabi ko hindi na talaga pwede. Pero talagang sabi natin, nag-please talaga siya ng ilang beses. Pero sige, pagbigyan ko to ng last. Baka naman. So ayun, pinadala. Titingnan natin kung kamusta. Kapag ito, ginawa na naman niya ng hindi maganda, bibigyan ko na kayo ng clue kung sino gumagawa na. Kasi hindi na maganda if ever mangyari ulit. Pero hopefully, hindi naman tama yung inaakala ko. So, yun lang muna. At hindi ko na muna i-upload yung video na yun. Dahil hindi rin naman makabuti sa, sa community kung i-upload ko. Kasi negative talaga. Negative. So, yun lang. God bless. And bye-bye.